At batiin niyo po ang inyong katabi na, I am blessed that you are here. I am blessed. Sa likod niyo po, I am blessed that you are here. I am blessed that you are So here. gusto ko lang pong i-share yung verse na ito. So makikita po natin sa Philippians chapter 4, verse 4. Sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko. Magalak kayo. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung nagagalak siya na nandito siya ngayon. At sabihin mo, kapatid, aawit tayo sa ating Panginoon. Kapatid, aawit tayo sa Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Yes, Lord! Tayo po'y mandak sa ating Panginoon. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, ay saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, kaibigan, aking tapuhan, kapayapaan ng iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Yes, Lord. Gusto ko ngayon'y umaawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ng iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, isisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah! Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Pwede po natin gayahin ating mga dancers. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. You are more than Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Everybody clap your hands to Jesus. maranasan ang tunay.
tayo magpuri sa Kanya dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo magpuri sa Kanya dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo magpuri sa Kanya dahil Lord, hallelujah, we give you all the highest praise, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Napakasarap, Lord God, na magbabad sa iyong presensya, Lord. Napakasarap, Panginoon. Lord God, na magpurit magpasalamat sa iyo, Lord God. Lord, sa araw nito, Panginoon, nakikita mo kami na handa magpuri, handa magpasalamat sa iyo. Yes, Lord. Hallelujah. Damihin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa lugar na ito. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Ang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng abad, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunya. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng abad, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunya.
tumbasan, niyakap mo ako sa aking karunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, niyakap mo ako. Come on, church, let's worship the Lord in this place. Hallelujah. Open your mouth to the Lord. Yes, Lord. Nang di kayang tumbasan, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran na kabangalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa biyaya O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes, Lord. Kami katagpuin, Panginoon. Hallelujah. We worship you. Yes, Lord. Continue to sing the goodness of God. Yes, Lord. Hallelujah. Damin po natin ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Huwag po tayo magtaas ng kamay sa ating Panginoon. Act of surrender to Him. Yes, Lord. Yes, Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos.
Panginoon, Lord. Tunay, Panginoon, na napakadakila ng iyong ngalan. Kaya, Lord, kami, Panginoon, is narito, Panginoon, upang magpuri, magpasalamat sa iyo. Tunay, Lord, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat dahil ang aming panyapak ay dinako mo sa lugar na ito ng nasa maayos na kalagayan. Lord, maraming salamat sa araw na to. Muli, sama-sama kami para magpuri at magbigay sa iyo ng kapasalamatan, O God. Kaya, Lord, anuman yung karumihan na nakikita mo sa puso namin, pakalinisin mo ang bawat isa sa amin. Anuman, Panginoon, yung mga bagay na hindi nagbibigay ng lugod sa iyo, Panginoon, tanggalin mo ito sa puso at sa isipan ng bawat isa sa amin. Nang sa ganun, Lord, maging karapat-dapat kami sa paglapit namin sa iyo sa oras na ito. Panginoon, dalangin po namin sa aming gawain na ito, Lord. Tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan. Yung mga kapatid namin na kasama namin sa online, ganun din, Lord. Anuman, Panginoon, saan man sila nandoon, Lord, tunay na pag-iingat din ang gawin mo sa kanila. Walang anumang hadlang, Panginoon. Yung magandang internet connection ng sa ganun, Lord. Tunay, O God, na sa buong gawain ito, Lord, is makasama namin sila. Walang maging hadlang, Panginoon, para hindi nila mapakinggan ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. At lahat kami, Lord, na nandito, Panginoon, dalangin namin, Holy Spirit, ikaw ang maging speaker sa amin sa umagang ito. Nang sa ganon, tunay na ang mahayag lamang, Lord, is ikaw lamang, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, na itago mo ako sa iyong likuran. Nang sa ganon, Panginoon, ikaw lamang ang mabigay, Panginoon, ng kapurihan sa kalagitnaan ng aming gawain ito, Lord. Maraming salamat. Ngayon pa lang, Lord, kiniklaim na po namin na tunay na ang gawain ito is matagumpay at tunay na pinagtagumpay mo ang bawat sa amin dahil ang Diyos na aming pag-uusapan is tunay na Diyos, buhay na Diyos at Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Kaya, Lord, maraming salamat sa katagumpayan mo, Panginoon, at kami na mga anak mo, Lord, is tunay, O God, na patuloy din na nagtatagumpay sa tulong mo at sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Lord. Maingat namin ibinabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Ayan, tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Ano po? Ayan, tingnan mo nga yung katabi mo. Kung masaya ka, nakatabi ka niya. Amen. Napakabuti ng Lord dahil muli ngayong umagang to magkakasama tayo, hindi lang para magkumustahan, kundi mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Continuation po ito nung inaral natin last time sa pamamagitan po ng ating Sister Eileen. Yung sabi po dito, the last 7 words of Jesus. Balikan lang po natin. Yung pong mga inaral po natin last week po. Ayan, sabi po dito, yung first sayings po, yung unang wika po ng ating Panginoon, so huling wika niya, sabi dito, Father, forgive them for they know not what they do. Sabi po dito po ay matatagpuan sa Luke chapter 23, verse 34, kung saan, ang po dito is ito po yung na-illustrate po dito, demonstrate Jesus' compassion and forgiveness even towards His persecutors. Amen. Next po, ito po yung pangalawang winika ng ating Panginoon. Truly I tell you today, you will be with me in paradise. Ayan, sabi po dito, ang ino-offer po ng ating Panginoon offers hope and salvation to the repentant thief, highlighting the possibility of immediate redemption. Next po, dun po sa third saying po ng ating Panginoon, Woman, behold your son, behold your mother. Ito po naman, sabi dito, shows Jesus' concern for His mother and His disciples, establishing a new family structures. And last word po, sabi po dito, yung fifth sayings po, my God, why have you forsaken me? Sabi po dito, Jesus' human's experience of pain and abandonment. Ayan, amen. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon dahil dun sa mga 4 na inaral natin noong isang linggo, alam ko may mga natutunan ang bawat sa atin. At nagkakaroon tayo ng realization sa buhay natin, dahil ito yung panahon kung saan ginugunita natin yung muling pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. At ngayon po, dadako po tayo sa ating panlima. Sabi po dito, I am thirsty. Sabi po ng salita ng Lord sa John chapter 19, verse 28, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. Noong ang Panginoong Jesus po ay napako doon sa krus ng Kalbaryo mula 9 a.m. Imagine niyo, sandali nga lang pong init, hirap na tayo. 9 a.m. to 3 p.m. sa gitna ng tindi
ng sikat ng araw. Ano po? Alam ng Panginoon na naganap na ang lahat ng bagay. Sabi po dito, no? Na kaya ang salita niya, nauuhaw ako. Doon po is doon sa salita ng Lord na binasa po, meron po doon na yung kasunod po noon, meron po doon na isang mangkok na puno daw ng maasim na alak. Itinubog nila ito sa isang espongha at nilagay sa isang sanga ng kahoy ng hisopo at idinikit sa labi ng Panginoon upang masipsip ng Panginoon maibsan yung kanyang uhaw. Sabi, sa pangyayaring ito natupad po yung hula na binanggit sa Awit chapter 69 verse 21. Sabi dito, sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason, suka at di tubig ang pinainom. Amen. Ano po? Totoo po kaya na nauuhaw po yung ating Panginoon? Sa tingin niyo po, nauuhaw po ba talaga ang ating Panginoong Jesus? Saan kaya siya nauuhaw? Ito po, dalawa lang po yung ating pag-uusapan tungkol sa pagkauhaw ng ating Panginoon. Two types of thirst o dalawang uri ng kauhawan. Una po is ang kauhawang pisikal. Ano po, sabi po dito, ang ating Panginoon, nung panahon na yon, normal po, na tao po siya na nakakaramdam ng pagkauhaw, na kung saan, dahil sa gitna ng matinding init, sa gitna ng sobrang pahirap before siya na ibilad doon, o bago siya na ipako sa krus, ang Panginoong Jesus po is nung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, sa loob ng 6 na oras, mahigit, 6 na oras sa tindi ng sikat ng araw. Ang sabi po ng Book of John, sabi po dito, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sabi rin po dito, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Sabi ng John chapter 1 verse 14. Ibig sabihin, nung panahon po na ang Panginoong Jesus po, bagamat siya po ay tunay na Diyos, alam naman po nating lahat, ang Panginoon Diyos ay tunay na Diyos, hindi siya nagpumilit, na naging kapantay ng Diyos, bagkos hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Kaya nga po siya ay namuhay na kagaya natin, kagaya ng isang normal na tao. Niya? Napapagod po siya, nagugutom, nauuhaw, nahihirapan, nasasaktan. Yan po ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Nagugutom siya. Lahat ng hirap, lahat ng pagsubok, nadanas niya dito sa mundong ginagalawan natin, yung kabigatan, yung normal na tao, yun po yung naranasan ng ating Panginoon. Kaya kung lahat po tayo, sa tingin niyo po, nahihirapan po kayo ngayon. Kung sa tingin niyo, parang iba yung pakiramdam nyo sa oras na ito, maging sa mga kapatid ko po nasa online, kung paano po tinulungan ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Jesus, nakaranas siya ng hirap, nakaranas siya ng pagod, nakaranas ng iba't ibang pagsubok, lahat, di ba, pinagdaanan ng Lord at pinagdadaanan natin bilang normal na tao. Pero kung lalapit po tayo sa ating Panginoon, tayo po ay kanyang tutulungan. Amen? Next po, sabi po dito is ang spiritual thirst o yung kauhawang spiritual. Ang Panginoong Jesus, hindi lang po siya nauhaw doon sa literal na tubig lamang. Hindi siya siya po is nauuhaw saan? Sa ating pagsamba. Nakakalungkot dahil iyon po yung katotohanan na sabi nga, mas masarap pag may outing, madaling araw or kagabi pa lang, excited na, ready na lahat. Pero sa araw nang tayo po ay pupunta sa Panginoon, kung kailang 3 minutes na lang, malapit lang bahay namin, mabilis lang yon. Di po ba? Isa po yon sa kinauuhawan ng ating Panginoon, ng ating pagsamba. Ang Panginoong Jesus, nauuhaw po saan? Sa ating mga panalangin, sa ating paglapit sa Kanya. Ang Panginoong Jesus, nauuhaw sa ating paglilingkod. Ang Panginoong Jesus, nauuhaw sa ating pananampalataya. At ang Panginoong Jesus, nauuhaw po sa ating paglapit sa Kanya. Kaya po, mga kapatid, kinauuhawan po ng Panginoon ang pagtawag natin sa Kanya. Nawa maging malinaw sa atin, sa etong week na to, alam ko marami tayong nakikita or makikita pa by next week sa paligid natin, sa daanan natin, kung ano yung ginagawa ng ibang mga tao na nilikha ng Panginoon, kung paano
At ito po is makikita natin na hindi po ito ang dapat nating gawin. Ano, sa kinauuhawan po natin dapat ang ating Panginoon ang pagtawag. Sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 65 verse 1 to 2, ako'y nakahanda na ang bayan ko'y dinggin. Ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Narito ako't laging naghihintay na sila ay tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapon, laging nakaunat, yaring mga kamay at handa kong tanggapin ang bayan kong hirang. Amen. Ang Diyos po natin, bilang mga tao po, na tinubos ng ating Panginoon, nauuhaw ang Lord sa paglilingkod po natin. Tayo'y tinubos ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng kasalanan natin. Kaya po dapat mauhaw tayo doon sa presensya ng Lord. Huwag dito sa mundong ito. Ang sabi po ni David sa aklat po ng awit, chapter 42 verse 1 to 2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo makasamba? Bilang tayo po is mga tinubos ng ating Panginoong Hesus, dapat po daw tayong mauhaw sa Diyos. Dapat tayong mauhaw, hindi sa bagay na nandito na nagpapabulag sa atin na, ay may ganun si ganito, dapat meron din kami. Dapat may ganun, mas maganda hanap buhay ko doon kaysa doon. Dapat may ganun din kami. Dapat hindi po yun, bilang mga tinubos ng ating Panginoon, dapat hindi sa material thing po tayo nagkakaroon ng kauhawan. Kasi ang magiging dulot po nito, kasalanan. Magpapalayo pa sa ating Panginoon. Sabi ng Juan chapter 7 verse 37 to 38, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sa atin po, kinakailangan po daw tayong lahat, katulad ng sinabi ko kanina, na nakaranas ng kapatawaran, nakaranas ng kaligtasan, ang nakaranas tayo ng buhay, na ibinigay sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan, dapat magkaroon daw tayo ng kauhawan sa Diyos. Kung paano ang Diyos nauuhaw sa panalangin, sa pagsamba ng kanyang anak, gayon din, tayo po, kinakailangan natin, tayong mga anak, mauhaw sa kanyang presensya, mauhaw sa kanyang salita. Kaya po mga kapatid, saan kaya tayo nauuhaw? Nauuhaw ba tayo sa mga material things na nakikita natin, sa kapwa natin? Nauuhaw ba tayo doon sa trabaho na meron tayo na halos hindi na tayo tumira sa ating trabaho? Dapat po ang kauhawan daw natin yung presensya ng Diyos. Kailangan kauhawan daw natin yung salita ng Lord. Kailangan kauhawan po natin yung pagdalo sa gawain ng Lord. Marami pong gawain ng Panginoon. Hindi lang po Sunday service ang gawain na meron po ang ating bahay-sambahan. Meron po tayong mga Bible studies, meron po tayo ng mga cell group, meron pa tayong mga mentoring, may mga destiny training din po tayo, may prayer meeting po tayo. Nawa sa dami po natin ngayon, kasama ng mga kapatid natin sa online, nawa doon sa lahat ng mga sinabi kong mga gawain po natin, nawa makarating po tayo doon. Kasi napakasarap po. Sabi nga noon, parang magkakasawaan na kayo ng mukha. Pero hindi po, mas lalong kinasasabikan po natin, ang mga kasama natin. Dahil alam natin, sila yung magiging forever natin na makakasama. Dahil may forever pagdating sa Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Kaya po, bawat isa sa atin, kauhawan po daw natin, ang ating Panginoon. Dahil sabi ng salita ng Lord, pupunuin po niya tayo. Sabi sa Mateo, mapalad ang nauuhaw sapagkat ikaw ay pupunuin o bubusugin ng Diyos. Ganon yung Diyos na pinuntahan niyo po dito. Ganon yung Diyos na laging ini-impart sa atin ng mga pastors natin. At iyon yung Diyos na nababasa po natin sa kanyang salita. Kaya matapos pong tanggapin natin ang kaligtasan, yung buhay natin na walang hanggan, kinakailangan na kauhawan natin. Paulit-ulit, kauhawan natin ang presensya ng ating Panginoon. Magbasa po tayo ng salita niya. Dahil nandun po talaga yung mga tanong, dahil I'm sure, kung ako po is bago pa lang noon sa Panginoon, nagtanong din po ako. Marami akong question sa kina Pastora Gracia, kina Ma'am Tess,
Dahil nandun po ako sa dating katuruan. Talagang pinaglalaban ko yung katuruan na meron kami. Dahil alam ko yun ang katotohanan. Pero salamat sa salita ng Lord. Salamat dahil doon nalinawan yung isipan namin. Dahil nung una, sabi ko nga, anak ko lang yung nakakaintindi doon. Ngayon, salamat sa Lord dahil buong pamilya namin nakakasama na namin sa gawain na ganito. Dahil talagang ang salita ng Lord magbibigay sa atin kapag nauhaw tayo, magbibigay ng katalinuhan sa atin. Magbibigay ng kaunawaan sa mga bagay-bagay. At ang pinakamaganda, magbibigay ito ng buhay na walang hanggan. Kapag ang salita ng Lord ang kinauhawan natin, merong talino na ibibigay ang Lord. Mawawala ang focus mo sa mundong ito. Magbibigay ng focus saan? Doon sa salita ng Lord. Doon sa buhay na walang hanggan. Doon sa Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Kung kauuhawan po natin ang ating Panginoon. Ano po? Kaya po, sa pagtanggap natin sa oras na to, nawa, kauhawan natin ang paglapit sa Lord. Lumapit po tayo sa Kanya. Punuin sa ganun, mapuno tayo ng presensya ng ating Panginoon. Tandaan po natin, nauuhaw ang Lord sa panalangin natin, nauuhaw ang Lord sa pagsamba, nauuhaw ang Lord sa pagdulog natin sa Kanya, sa pag-aaral ng Kanyang salita. Kaya sa atin, bagamat ang Panginoong Hesus po natin is nauuhaw, pero sa atin, kapag po daw tayo nauuhaw, lapit lang daw tayo. At ibibigay daw sa atin, bibigyan daw tayo ng hindi nung walang hanggan na hindi pagkauhaw. Ito yung Holy Spirit, ito yung banal na Espiritu na ipagkakaloob sa atin sa mga lumalapit po sa ating Panginoon. Next po, sabi po ng pang-6, it is finished. So tapos na, sabi dito, naganap na, sabi ng John chapter 19, verse 30. Noong ang Panginoong Hesus po is nauhaw, kumuha sila ng spongha, katulad ng sinabi ko kanina, itinali ang sasanga ng kahoy, inilubog doon sa maasim na alak at dinikit sa labi ng ating Panginoon. Pagkatapos ng masipsip po ng Lord, yun nga, winika ng ating Panginoon. Yung pang-anim na salita niya, sabi, naganap na. Sabi po, ito yung naganap na, ito po yung salita ng ating Panginoon na salita ng pagtatagumpay. Amen? Nagtagumpay ang ating Panginoon nang sabihin niya na naganap na. Sabi po dito, ito po yung 3 things Jesus accomplished or done on the cross. Ito po yung 3 bagay na ginanap ng ating Panginoong Hesus nang siya po ay namatay sa krus. Una po, sabi dito, the prophecies in the scriptures. Yung mga hula sa banal na kasulatan. Ginanap po ito ng ating Panginoon. Lahat ng hula na sinabi ng kasulatan patungkol sa Kanya ay ginanap. At naisakatuparan ng ating Panginoon. Sabi po ng salita ng Lord sa Mateo chapter 5 verse 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Amen? Ang ating Panginoong Diyos po, tinupad niya. Tinupad niya po ang mga pinagagawa sa Kanya at yun po ay hinulaan. Kaya po, isa sa ginanap ng ating Panginoong Hesus, yung pong mga hula sa banal na kasulatan. Next po, sabi po dito, ang isa po sa ginanap ng ating Panginoon, yung Kanyang misyon. Ang misyon ng ating Panginoong Hesus, yung pagpunta niya dito sa lupa. Ito po ay nabanggit sa aklat ng Lucas, chapter 19, verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Minsan na po sa buhay natin ang naligaw. Tama po? Meron po ba ditong nung naligaw, takot na takot? Di ba nakakatakot? Yung pag naligaw ka sa isang lugar, ako noon, natatanda ko sa mami ko, sa biyenan ko, hindi ko kabisado pa noon ng Divisoria, sobrang bilis maglakad. Hindi ko makita kasi sa daming tao, ang liit lang ni mami. So hindi ko siya ang ginawa ko, hindi ko siya hinanap. Hindi ako naglakad. Natakot ako dahil baka kami mawala. Wala pa pong cellphone nung panahon na yon. Nagstay lang ako sa pwesto ko. Maya-maya bumabalik yung binan ko. Nakakatakot. Bagamat pwedeng magtanong kung paano ko uuwi, pero hindi ko alam kung paano. Bagamat nung college ako, nakakarating na ako doon, pero yung pasikot-sikot ko saan kami nagpuntahan, kakatakot, pero ang ating Panginoong Hesus, yung mission niya, nagpunta po siya dito, para po para daw hanapin. Hindi lang basta hinanap ng Lord, iniligtas.
Sino po yung mga naliligaw? At tayo po yun. Minsan nang naligaw, ano po? Kaya nga po sabi, ang ating Panginoong Jesus, na-accomplish niya po, yung buhay, yung mission niya dito. Nang sabihin niyang, it is finished. Tinapos na po ng Panginoon yung kanyang mission. Kaya sinabi ng Panginoon, it is finished. Ibig sabihin, mission accomplished ang ating Lord. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Lord? Tunay na ang ating Panginoon is matagumpay. At ang pangatlong ginanap po ng ating Lord, yung redemption of mankind. Yung pagtubos sa sangkatauhan. Tayo po yun. Ang sabihin ng Panginoon na naganap na, ang lahat ay natubos sa ating mga kasalanan. Sabi po ng salita ng Lord sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Sabi dito, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Sabi po dito, tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi lang po simple na basta hinataw lang siya. Hindi simple na basta ang Panginoon Jesus ay nagpakahirap lang. Pero ang ano po dito is talagang sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin, may dumanak na dugo. May nabayubay na katawan sa krus. Kung saan, para po saan? Para sa atin. Kaya yung po yung salitang, it is finished, ito po yung katumbas doon sa salitang Griego. Sabi po, tetelestai means paid in full. So, ibig sabihin, lahat po tayo, tayong lahat na tumanggap sa ating Panginoon, mga kapatid, sabi dito, hindi na po tayo kailangang magbayad pa. Hindi na tayo dapat dahil tayo po is napatawad na sa ating mga kasalanan sapagkat lahat binayaran na ng ating Panginoon. Lahat po you are paid in full. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are paid in full. Amen. Hindi na natin kailangan magbayad para sa kasalanan. Hindi na po natin kailangan magpinitensya. Hindi na po natin kailangan yon. Yung para magpasa ng krus, para lang mapatawad tayo ng Lord. Hindi na po. Noong kami po is nandoon sa matandang katuruan, minsan sa buhay ni Kuya Erwin, nakasama siya sa nagpipinitensya. Opo, yun po. Kasi talagang sagrado, kandado, katoliko po ang meron sa pamilya na meron kami. At salamat sa Lord, nabuksan kami sa katotohanan na hindi yun ang makapagliligtas sa amin. Kasi after nilang magpasan, hindi naman siya nagpasa, nakikiyataw lang siya. Deboto sila ng oras na yon. After po noon, debote na sila. So paano mo sasabihin na yun talaga ang tunay na magbibigay sa atin ng kaligtasan? Yun po yung katotohanan na salamat niya dahil meron tayong Diyos na nakilala natin na ito na pala na nagbigay sa atin ng tunay na kapatawaran. Sabi dito, ibig sabihin, nung binayaran tayo ng ating Panginoong Jesus, yun po ay sapat na. Sapat na po yun. Sabi ng Hebreo chapter 10 verse 10, nilinis tayo ni Heso Kristo sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Sapat na po mga kapatid, hindi na po ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, hindi po ito taon-taon na mamatay. Hindi po taon-taon, yung katulad ng isang kalendaryo, araw-araw nabubuhay, taon-taon namamatay. Hindi po gano'n yung Diyos natin. Minsan na po siyang namatay. 2,000 years ago po, ang nakalipas, ikaw, ako, lahat po tayo, binayaran ng ating Panginoon. We are paid in full. Kaya po, bawat isa po sa atin, kung sa tingin nyo, nang hihina po yung bawat isa sa atin, declare natin sa sarili natin na you are paid in full. Kung ikaw po ay pinagdadaan ng pagsubok sa oras na to, i-declare mo, it is finished. Amen? Kung ikaw ay may pinagdadaan ng hirap, i-declare mo, it is finished. Kasi yun yung Diyos na meron tayo. Kung sa tingin nyo po, ikaw ay may sakit, may karamdaman, i-declare mo, it is finished. Amen? Kung ikaw ay nanghihina, declare mo, it is finished. Ginanap na ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nanlulupaypay, nawawala ng pag-asa, i-declare mo, it is finished. Alam natin, makapangyarihan ang bawat salita, makapangyarihan ang mga salita ng ating Panginoon at ang ating bibig, kung anong i-declare natin, pangyayarihin. Kaya anuman yung pinagdadaanan po natin,
It is finished. Kung ito po is nahihirapan kayo, no? Ang word na it is finished is a word of victory. Hindi po ito katalunan. Hindi po ito katalunan para sa ating Panginoon. Kung paano ang ating Panginoong Hesukristo is pinagtagumpay, ganun din po ang nananalig sa Kanya. Ganon din po tayo na nandito dahil lahat po tayo tumanggap sa ating Panginoon. Amen? So lahat po tayo is nananalig sa ating Panginoon. Kaya kung paano nagtagumpay ang Lord, magiging matagumpay din po tayo. Hindi natin kailangan, katulad ng kanina natin na sinabi, hindi natin kailangan para matubos ang kasalanan natin na magpinitensya, magpasa ng krus or maghampas-hampas ng ating katawan o maghiwa ng ating katawan para lang po para lang sabihin na tinubos na tayo ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon po is tunay na magbibigay sa atin ng kaligtasan kung tatanggapin natin. Dahil ito po yung sabi ng Romans chapter 9, 10:9, sabi po dito, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso o na siya'y muling nabuhay, imaliligtas ka. Maliligtas po tayo kung ipapahayag ng ating bibig. Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin na kung sa araw na to, alam natin, merong mga pagkukulang pa sa buhay natin. Hindi aksidente na narinig natin ngayon ang salita ng ating Panginoon. Ayaw ng Lord na magdanas pa daw tayo ng hirap. Kaya't ang ginawa ng Lord, dinais na ng Panginoon na siya na yung maghirap para sa atin. Ganoon yung pag-ibig, ganoon yung walang hanggang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Kaya nang tinanggap natin siya bilang ating Diyos sa tagapagligtas, talagang mga kapatid, hindi po ito basta pagtanggap lang, may gagawin po tayo. May gagawin ang bawat isa sa atin. Kaya wag po tayong mangamba, dahil lahat po tayo bayad na. Kinakailangan lang natin manampalataya, tanggapin natin ang ating Diyos bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas. Kaya sa oras na to, kung naranasan po natin, upang maranasan natin yung tunay na katagumpayan, manalig at magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Dahil sabi ng Gawa chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagbibigay ng kaligtasan sa sangkatauhan, kundi ang pangalang Hesukristo po lamang. Kaya kung yan po ang tinanggap nyo, sigurado kaya kailangan, ang gagawin po natin, hindi lang tatanggapin natin sa salita, kundi higit sa puso po natin. Tanggapin natin ang ating Panginoon at sigurado yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan na pangako niya sa atin, ibibigay niya po sa atin. Amen? Sabi po dito, nilinis tayo. And next, sabi po dito, sa 7th, ito po, Father, into your hands I commit my spirit. Lahat po tayo, nung pong ang ating Panginoong Jesus, alas 12 ng tanghali, nagdilim daw, ang buong paligid, hanggang alas 3 ng hapon, maging yung araw, nagwika ang ating Lord, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Kaya po yung sinabi niya, sabi, Father, into your hands I commit my spirit. At pagkatapos noon, nalagutan na po ng hininga ang ating Panginoon. Pero sa pagkalagot po ng hininga ng ating Lord, ito po, 3 important lessons that we can learn in the death of Jesus. Jesus died purposely. Amen? Ang Panginoong Jesus po ay namatay, hindi lang basta namatay. Ang kanyang pagkamatay po is may mabigat na dahilan. May mabigat na kadahilanan ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan. Tingnan niyo po kung bakit nung dahilan ng kamatayan niya, walang kasalanan, ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. So may dahilan ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Hindi ito kwentong barbero lang. Ito po is ang katotohanan. Kung bakit tayo nagkakatipon ngayon dahil alam natin talagang ang Panginoong Hesus namatay para sa atin. Next po, sabi dito, Jesus died victoriously. Amen. Matagumpay po alam natin na sanggol pa lang ang ating Panginoong Hesus nang nais na ni Satanas patayin ang ating Panginoon. Inudyukan niya si Herodes na para papatay yung mga bagong silang na sanggol hanggang sa 2 taon. Pero po ang ating Panginoong Hesus ay nakaligtas.
hindi siya namatay. Kasi hindi yun ang plano ng Diyos Ama. Hanggang sa alam naman po natin, nung nag-aayuno ang ating Panginoong Jesus sa ilang, dinala siya sa tuktok ng templo ni Satanas, Kasi para siya po ay tumalon, para mamatay. Pero hindi pa rin po nangyari ang lahat na yun. Hanggang sa templo ng ang ating Panginoong Jesus po is gustong batuhin ng mga tao, hindi rin po. Kasi bakit? Ang plano ng ating ng ating Diyos Ama is mamatay siya sa krus ng Kalbaryo kung saan para sa ikaliligtas po ng bawat isa sa atin. Kaya po sa atin, upang matubos yung kasalanan na meron tayo. Kasi wala pong iba talagang magbibigay. Kaya nga sabi ko, kahit mamatay, dati kasi paniwala ako doon na ang galing ng ginagawa ng mga tao nung dating nakagista namin. Talagang sila ay nagbibigay ng oras, ng panahon, sinasaktan ng sarili para lamang doon. Yung pala hindi. Hindi pala. Talagang napapasakitan pa pala natin ang ating Panginoon sa ginagawa natin na mga hindi karapat-dapat. Yung pagpapapako sa krus, anong tawag dito, yung pinitensya, hindi po pala yon ang tunay na katagumpayan sa atin na mga nilikha ng ating Panginoon. Kaya sa atin po, ang ating Diyos hindi namatay sa isang aksidente, hindi siya namatay sa kung ano paman, kundi namatay siya sa krus. Dahil upang matubos tayo, at ang maganda pa dito, maging ang Panginoong Jesus, nung time na siya po is nangamba rin po ang Lord, na sabi niya, baka hindi mangyari, na nung siya po is nandoon sa Gethsemane, nanalangin din po ang ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo po, Diyos na siya, pero tinatawag pa niya ang Diyos Ama. So what more po tayo? Wala po ang buhay natin kung wala ang Lord. Kaya wag po nating hayaan na bawat isa po sa atin is hindi natin matawag or hindi natin makausap ang ating Panginoong Jesus. Sabi ng Colossus chapter 2 verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na sa kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Napakabuti po na ang ating Panginoong Jesus is tunay na nagtagumpay. Hindi dahil namatay siya, kaya tapos na. Hindi, yung kamatayan niya ito ng pagtatagumpay. Tagumpay sa misyon niya, tagumpay din para sa bawat isa sa atin na kumilala sa Kanya. Kaya po sapagkat ang plano ng ating Panginoon, ang Diyos Ama, is pagpapakita po ito ng pagmamahal niya. Nagde-demonstrate din po ito ng victory ng bawat isa po sa atin. Na lahat tayo na tumanggap sa ating Panginoon, may katagumpayan. Sapagkat ang Diyos natin na pinaglilingkuran, na bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya po mga kapatid, huwag niyong hayaan na yung katagumpayan ng Lord pagdating sa buhay natin, magiging talunan siya. Dahil lang mas pinapanaig natin yung buhay natin na mas gusto natin makiayon sa takbo ng mundong ito. Na okay lang hindi dumalo sa gawain kasi may next week naman, may online naman. Siguro minsan, kung talagang hindi maiiwasan, pero kung may pagkakataon naman po tayo, sikapin po natin makadalo sa mga gawain, mga destiny training, sa mga Bible study, sa mga mentoring, napakasarap po. Sobrang sarap, sobrang saya. Kaya po sa atin, nung kanina na binasa po natin, na sabi dito, yung tetelestai, na ibig sabihin na tagumpay, fully paid na po ang bawat isa sa atin. It means victory. Kaya po sa bawat isa na tunay na tumanggap, sabi, it is, kompleto na yung buhay na meron tayo. It is complete. It means done. Tapos na. Tinapos na ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, ang Panginoong Jesus, hindi ito namatay dahil talunan, kundi namatay siya dahil siya po ay nagtagumpay. Amen? Kaya po, yun nabasa natin, na ipinarada sa madla sa ganon, ito po ikatunayan ng pagtatagumpay ng ating Panginoong Jesus. Next po, sabi, Jesus died confidently. Amen. Bago nalagutan ng hininga ang Diyos, siya ay panatag na umalis sa kanyang katawan. Bakit po? Dahil alam niya na siya ay namatay, siya ay pupunta saan? Babalik sa Ama. Sa kanyang kamatayan, alam niya, kaya mapanatag yung kalooban niya na siya po is babalik doon sa kung saan siya galing. Dahil nagkatawang tao lang po ang ating Lord, pero nanatili po siyang Diyos. Kaya po sa atin,
Katulad ng ating Panginoong Jesus, kung paano niya itinagubilin yung buhay niya nung panahon na siya po is bago malagutan ng hininga. Di ba sabi niya, Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Ipinahihiwatig po na lahat po tayo mamamatay. Lahat po tayo, pansamantala lang ang buhay natin sa mundo. Hindi nga natin alam kung ngayon kasama natin, mamaya wala na. Di po ba? May mga pangyayari sa pamilya natin na gano'n, na kangina lang magkakausap tapos biglang aatakihin. Kaya po hanggat tayo po is malakas habang may buhay, kailangan po natin sa sarili po natin na ipagtiwala po sa Diyos. Kung ano man po yung buhay natin, kung ano yung meron sa atin, yung buhay, negosyo, trabaho, lahat po ng tinatangkilik natin, ibigay natin sa Lord. I-commit natin, higit yung buhay natin. Hindi lang sa araw ng linggo, hindi lang sa araw na tayo is ganitong magkakasama-sama, sa araw-araw ng ginagawa po natin. Ano po? Dahil ang lahat po ng sumampalataya sa Diyos, talagang makakasama niya doon sa kanyang kaharian. At sabi po dito, ng salita ng Lord, sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumampalataya, nahatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Kaya po napakahalaga na tayo po is buhay pa, sigurado na tayo kung saan ang pupuntahan natin kapag po tayo ay pumanaw. Kaya po, ang dahilan kaya ipinangangaral ang magandang balita kung bakit may mga nakikita tayo sa mga kalsada or tayo man, nagmimisyon tayo sa iba't ibang lugar. Kasi para sila rin, katulad natin, makilala nila ang ating Panginoon nang sa ganon sila din makaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya kung nabubuhay po tayo araw-araw, kung bakit kahit may sakit ka, kahit ano ng problema ang nagdaan, bakit buhay ka pa rin? Kasi po, yun po ang ibinibigay na pagkakataon sa atin ng ating Panginoon upang tayo po is makapagsisi. Makapagbalik loob sa ating Panginoon. Kaya po, kung ano man yung mga pagkasalanan natin, pagsisihan po natin ito. Ibalik natin sa Kanya. Kaya sa atin po, siguraduhin po natin kung saan ang punta natin kapag umalis na po tayo sa mundong ito. Hindi na po tayo maliligtas ng panalangin ng mga tao na maiiwan natin. Kahit mag 100 days, kahit araw-araw ng buhay nila, ipanalangin tayo, hindi po. Dahil kanina sa sinabi natin, sa Roma, na hindi po maliligtas kung dapat sasabihin ng ating bibig. Dapat personal mong tatanggapin. Kaya kung ikaw ay mamatay nang hindi mo totoong tinanggap ang ating Panginoon, yun lang po ang malaking question mark. Ano po? Na saan po? Dalawa lang naman po langit at impyerno. So piliin na po natin, nasa langit tayo. Kaya itama na natin. Habang malakas po tayo, itama na daw natin yung ginagawa natin. Kailangan po na huwag natin sayangin yung oras na ibinigay po sa atin. Sabi dito ng Mangangaral chapter 12 verse 7, alalahanan mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Alalahanin daw natin siya, mga kapatid. Huwag natin sayangin. Ano po? Huwag natin baliwalain ang salita ng ating Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 7, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag natin patigasin yung puso natin. Salamat sa Lord, dahil naka-encounter na kami before. Sabi ko yung testimony namin, college pa lang ako nang na-encounter ko ang Lord. Pero nang narinig ko or may nagpakilala sa akin, pero pinatigas ko yung puso ko at salamat sa Lord, may ginamit na paaralan ng Holy Deliverance kung saan yung salita ng Lord ipinaalam or pinakilala sa mga anak namin. Ilang pangalawang Christian school o pangatlong Christian school na napuntahan namin to, dito lang, glory to God, dito lang talaga, sobrang seryoso sa pagbabahagi ng salita ng Lord. At salamat sa Panginoon, hindi kami nagsisi dahil talagang ang salita ng Lord, tunay na kapag sineryoso po natin, siseryosohin din tayo ng Lord. Hindi hahayaan ng Lord, nasa baba lang tayo. Ang ibibigay ng Lord, yung mga dinedesire ng puso po ng bawat sa atin. Kaya huwag po natin patigasin yung puso natin. Kaya sa oras na to, habang may panahon pa, i-commit na po natin sa Lord yung buhay natin. Habang nakapagsasalita ka pa,
Ibigay natin sa Lord yung mga sinasabi natin habang nakakatayo pa tayo, makakahayo pa tayo, ibigay natin sa Lord. Ano po? Huwag nating hayaan na ang buhay natin is manghina na tayo bago tayo tumanggap sa ating Panginoon. Kaya lahat tayo nakapakinig, maging mga kapatid natin sa online, nais ng Panginoon na kinalanin po natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 2, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa inyo ng Diyos. Ngayon na ang panahon. Panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Amen. Ano po? Today is the day of your salvation. Sa mga kapatid nating nakakarinig online, alam ko, iba't ibang sulok ng mundo ang nararating ng online natin. Nais ng Lord, maligtas ka. Nais ng ating Panginoon na bago ka lumisan sa mundong ito, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kaya po, huwag po nating hayaan na yung oras natin, masayang natin. Ibigay na po natin sa Lord. Manumbalik na tayo sa ating Panginoon. Manumbalik tayo doon sa naglikha sa atin. Dahil ang ating Panginoon, katulad ng sinabi niya doon sa isang kasama niyo sa cross na talagang sa paradise, isasama niya ito. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon. Today is the day of your salvation. God is waiting you right now. Ngayon nag-iintay ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po natin sayangin na ang oras na to, ang pagkakataong ito, hindi ito ibinigay ng Lord, ang mensaheng ito na pinabigay sa ating lead pastor para sa wala lang. Or dahil ginagawa natin to, dahil ito yung panahon ngayon na tayo po is nandoon sa tinatawag na mahal na araw. Dapat araw-araw, mahal natin ng Lord. Araw-araw, tinatanggap natin siya sa buhay natin. Araw-araw, siya ang nagdadrive ng buhay natin. Nawa yung 7 na salita ng Lord, naging malinaw po sa atin, ang huling salita ng ating Panginoon. Sabi dito, the 7 last words are the powerful testament to Jesus' love, sacrifice, and victory, offering hope and comfort to those who believe in His teaching. I'm sure lahat kayo, hindi kayo magbibigay ng oras at panahon dito nang hindi kayo naniniwala sa Lord. I'm sure walang napilitan. Amen? Lahat ng nandito, naniniwala ako na tunay na tumanggap sa Lord. Sabi dito, they reveal the depth of His love for humanity and the power of His sacrifice to redeem and reconcile us with God. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagtubos na ginawa mo sa amin sa krus ng Kalbaryo upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat sa amin. Lord, salamat dahil yung mga pangangailangan namin tunay na pinupunuan mo po ang lahat ng ito, Panginoon. At ganun din, Lord, punuin mo rin po ang bawat isa sa amin ng iyong presensya. Punuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng iyong salita. Magkaroon kami, Lord, ng kauhawan na makapaglingkod sa iyo, hindi lang sa araw ng linggo, Panginoon. Higit, Panginoon, araw-araw magkaroon kami ng kauhawan na basahin ang iyong salita, makipag-usap sa iyo, Lord, ng tunay, Panginoon. Hindi lang sa panahon na kami is mangangailangan, kundi, Panginoon, sa oras-oras ng buhay namin, katagpuin ka ng bawat isa sa amin, Lord. Panginoon, maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, ang iyong pagkamatay sa krus ay sapat na, Lord. Hindi na namin kailangan magpasa ng krus. Hindi na namin kailangang sakta ng mga sarili namin para lamang, Panginoon, maligtas kami. Dahil ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para ikaligtas ng bawat isa sa amin, O God. Kaya, Panginoon, maraming salamat dahil alam namin ang Diyos na pinaglilingkuran namin, ang Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay sa araw-araw ay tunay na Diyos. Kaya, Lord, nawa maghari ka sa puso ng bawat isa sa amin. Maghari ka, Lord, sa buhay ng mga pamilya namin. Higit, Lord, magpakilala ka doon sa mga pamilya namin na hindi pa, Lord, nagkakaroon ng tunay na relasyon sa iyo. Alam namin, Lord, na ito yung panahon, Lord, na dapat talagang makatagpo ka na namin dahil malapit na ang iyong pagdating. Huwag mong hayaan, Lord, na
maging matigas ang puso ng mga mahal namin sa buhay, Lord. Every time i-share namin ang iyong salita. Lord, nawa sa buhay pa lang na nakikita nila sa amin, maging buhay na patotoo na kami sa kanila, na tunay na merong Diyos na kayang mag-ayos, kaya, Panginoon, na kumilos sa buhay namin, na kayang ibigay lahat ng pangangailangan namin, higit yung kaligtasan na hindi namin kayang makuha sa mundong ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Tunay na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na napakadaming biyaya, Lord, na ibinibigay sa amin sa araw-araw. Lord, salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay na walang hanggan. At salamat din sa mga kapatid ko na patuloy na nagbibigay din ng panahon para, Panginoon, sa ganitong gawain at sa marami pang gawain. Nawa, mas marami pa kami, Lord, na makasama sa paghahayag namin ng salita sa iba't ibang dako ng mundo kung saan mo mandalin ang panyapak ng bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat. Maingat po namin ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayong mawit sa ating Panginoon. Sa amin ang iyong kapangyarihan, hindi ba malas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong kapangyarihan, di ba malas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparadason, iparadason namin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sige po, tayo po yung lahat ay makakaupo. Praise God. Alam niyo po ba na ang pagbibigay isang mabuting bagay? Amen. Dahil God is omniscient God. He knows everything. No? Kahit napakatagal ng panahon, ang lahat ng mabuting ginagawa ng bawat isa is naaalala ng Panginoon. Imagine niyo po, no? Nung binasag ni Mary, no, yung alabaster jar sa paanan ng ating Panginoon, at meron nagbubulong-bulungan sa kanilang tabi, sabi ng Panginoon, wag niyo silang guluhin. Wag niyo siyang guluhin. Dahil kahit wala na ang babaeng ito, is maaalala pa rin ang kanyang ginawa. Ano po? At tulad po ng widow na nagpakain kay Elijah, alam niyo po ba na nangyari ang panahon na yon is 9th century BC. No? Sa pagitan nung panahon ni Elijah at ang panahon ng Panginoong Hesus is 900 years. Pero ito'y naaalala ng Panginoon. Amen. 3.5 years nang magkaroon ng tagtuyot
sa Israel. At inutusan ng Panginoon si Elijah na pumunta sa Serapat. Ito po'y kilala din sa katawagan na Serapta. No? At sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa lugar na yon. At meron doon isang widow, merong isang balo. No? Alam niyo po ba na ang panahon ng Israel noon, no, is kapag balo, no, wala po siyang kakayanan magtrabaho. Hindi po siya tinatanggap magtrabaho sa lipunan. Umaasa lang siya sa tulong ng mga kaanak. At kung meron man, kung siya'y mapalad-palad at yung kanyang asaway na namatay is merong ari-arian, good po yun, no? Pero kung walang-wala po, no, siya po'y aasa lang sa bigay. Pero, sabi ng Luke chapter 4, patuloy na umaalingaw-ngaw sa isip ng Panginoon, no, yung ginawa ng babaeng yun kay Elijah. At ang babae ito is hindi Israelita. Siya po is Gentile. Yung po kasing Serapat is outside Israel, sa lugar ng Sidon. No? At nang lumapit si Elijah doon sa babae na namumulot ng mga tinder, no, yung mga stick na kanyang gagamitin pagluluto ng tinapay, sabi ni Elijah, ako'y bigyan mo ng tinapay at inumin. Sabi nung widow, ang meron lang po kami is kapirasong arena at konting mantika. Kaya po ako'y namumulot ng panggatong is para magluto kami. Yung natitira namin pagkain. And then after nun, wala na po kaming kakainin. Mamamatay na kami. Amen? Sa Luke chapter 4, pag binasa po natin, sabi ng Panginoon, sa kabila ng napakaraming widow sa loob ng Israel, bakit dun pa siya pumunta sa Sidon, sa Serapat, para pagpalain ang isang widow? Bakit po? Nakita po ng Panginoon ang puso ng widow na to. Meron siyang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Amen. Kaya nga sinasabi ko, no, giving is a good thing. Kung gusto po natin maalala ng Panginoon ang mabubuti nating gawa, no, huwag po nating itikom yung ating palad. Ito na po yung chance natin na gumawa ng mabuti. Tingnan niyo po, no, kapag ang isang tahanan is merong kumatok para hingan ng tulong, good po para sa kanya yon. Bakit po? Yun na po yung pagkakataon niya na gumawa ng mabuti. Amen? Bakit po? Hindi po lahat ng tao is bibigyan ng pagkakataon. Kaya po tayo ngayon, no, magsitayo po tayo. No? Binigyan tayo ng Panginoon magbigay. At alam niyo po, no, kung inaaral natin ang salita ng Panginoon na siya yung unang nagbigay, hindi po natin i-withhold kung anong meron tayo. Amen? Hindi po ito about sa dami, sa laki. No? Ito po yung nasa puso. No? Sabi ng 1 King chapter 17, verse 15 to 16, no? Sabi diyan, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hanggang sa bumuhos ang ulan, nananatili po may pagkain. Nananatili po may pagpapala ang babae na gumawa ng mabuti kay Elijah. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, praise you God. Praise you Jesus, praise you Holy Spirit. Diyos po naming banal na mapagbigay. Ang lahat ng meron kami ay sa iyo galing. At salamat, nananatili kaming sagana,
nananatili kaming puspos ng iyong salita para kami makapagbigay. Salamat Lord sa araw-araw na pinagkakalooban mo kami ng pagpapala. Physical, higit spiritual. At nawa, sa mga sandaling ito, makita mo kami ang mga puso namin na nagagalak na magbigay para sa iyong gawain. Salamat Lord, dalangin ko sa aking mga kapatid na naririto. Ikaw muli ang mag-provide na lahat ng kanilang pangangailangan. Simula sa mga bills, sa kanilang makakain, sa kanilang gastusin, sa kanilang mga anak na nag-aaral, maging sa medication, O Lord, kung anumang sakit meron sila, ikaw mag-provide. At dalangin ko din, pagalingin mo sila sa lahat ng pagkakataon. Iligtas sa lahat ng sitwasyon, O Lord. Salamat, nawa, magalak ka sa aming pagbibigay na ito, Lord. Ang aming mga puso is nagagalak din na ibilig sa iyo ang lahat ng anong binigay mo sa amin. Salamat sa lahat-lahat. Napakabuti mo. To you all the glory, to you all the honor. In Jesus' name, we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Ayan, pwede na po tayo magkaloob sa ating Panginoon. Kapangyarihan magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Yan, sabihin ko palang upo po muna tayo. Nakaupo na tayo para po sa ating announcement po para sa nagdaang linggo. Siyempre, unahin na natin ang ating Sunday activity which is life class po. Week 4 na sila. Ito po ang ating nangyaring nasan. Ang ating life class. Next natin, naglo-loading pa lang pictures. Ayan. So, ito po yung nagdaang live class last week. Next natin, nandiyan din ang ating mga Destiny trainings. Unang-una na po ang SOL1 School of Leaders. Week 5 na po sila. Ayan. At ang nagturo po last week ay si Pastora Jenny. Kasunod po nito ang ating SOL2 School of Leaders. Batch 9, week 6 na po sila ngayong linggo. Ano po? So, ito sila last week. Next natin ang ating SOL3. Week 4 na po tayo on Saturday. Ayan po. And wait po tayo sa ating announcement po para sa ating SOL3 this coming week. Next natin, syempre, nandyan ang ating mga cell groupings. Una-una na, Monday pa lang, nandyan na ang interfellowship ni Pastor Dong. Kasunod po nito ng Tuesday ang open cell group ni Sister Kath.
Kasunod po ng Wednesday cell group ni Sister Jaisel. At syempre nandiyan din ang Thursday open cell group ni Pastora Jenny, open cell group ni Sister Eileen, open cell group ni Pastor Dong, and cell group ni Sister Kat. Kasunod po nito, Friday natin, nandiyan din ang open cell group ni Pastor Dong, Mangingisda open cell group din ni Pastor Dong, at syempre, hindi po mawawala ang mentoring and fellowships. Nandiyan po ang ating prayer meeting every Wednesday po, 6:30, dito sa ating fellowship hall. Ayan po, ang ating prayer meeting. Kasunod po nito, ang ating women's fellowship every Friday, 5:30 p.m. Ito po ang ating women's fellowship. Sa pangunguna po ito ni Pastora Gracia and Pastora Jenny. Kasunod po nito ang ating youth gathering every Friday, 3 p.m. po dito sa ating fellowship hall. Leadership mentoring every Saturday, 5 p.m. Kasunod po ang Manggahan Outreach every Saturday, 12 p.m. na po tayo. Ayan. Ito po yung Manggahan kahapon. Next natin, upcoming events. Unang-una na po ang ating Easter Sunrise Service sa Sunday na po ito. Magkita-kita tayo sa Twin Hills. Ano po, at ang speaker po natin ay si Pastor Dong Avendaño. 5 a.m. po ito. Ano po? Next po, syempre nandiyan pa rin ang Campus Leaders Legacy on July 26. Kasunod po ang ating National Conference po on October 31 to November 1 sa World Trade Center. Syempre po, don't forget to like, follow, share, and comment ang ating page ng church at ang ating Safe Zone page. At syempre, huwag nating kalimutang batiin ang ating nag-iisang Pastora Gracia na happy birthday kahapon. Isang happy birthday naman siya. Ayan, happy birthday po sa amin nag-iisang Pastora Gracia na po. At syempre, we hope you could join us to make Jesus be magnified. To God be the glory po. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat at palakpakan natin ang Panginoon. And ngayon din po, si Ate Dang po ay nagsiselebrate ng birthday. Happy birthday, Ate Dang. Magkasunod po sila ni Ma'am Gracia po. So purihin po ang Panginoon. Bago tayo manalangin, meron lang po akong insights na nakita kanina. Alam niyo po, di po ba ang tao po pag malapit na pong mamatay, napakahalaga po nung mga salita niyang bibitawan. Kaya po tayo pong mga anak po, minsan, hindi natin pinapakinggan yung sa mga salita ng magulang natin nung malakas pa. Pero kapag ang mga magulang natin ay nahihimlay na po sa banig ng karamdaman at alam natin, parang nasa huling hininga na po siya ng kanyang buhay, pag nagsasalita, gustong-gusto natin siyang mapakinggan. Sapagkat nalalaman po natin yung last will and testament po na to ay habilin po ng Diyos sa atin kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano niya tayo sineryoso, kung gaano niya tayo pinahalagahan. Kaya po, ang mga talata na napakinggan po natin for 2 consecutive Sundays po, ay napakahalaga po sa ating buhay bilang mga Kristiyano. No po. At isa pang bagay po na insight na nakita ko, pwede ba natin kantahin yung chorus lang ng Kami Katagpuin? Because nakakuha po ako ng isang insight doon na nais ng Lord na somehow I try na mapigilan, pero sabi ko, sige, sasabihin ko, Lord, in obedience to your will. Sige nga, kantahin lang natin, isang chorus lang. Pansinin niyo po yung lyrics. Pamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming Pansinin po ninyo. kalamitan ay bumaba. Ayan po. Ang kalamitan, dakila ang iyong ngalan. Alam niyo po yung insight?
tama po na maging busy tayo na ang mga tao ay turuan ho natin kung paano sila makakarating sa langit. At kung paano po makarating sa langit, basic lang naman po ang requirement. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, langit po ang pupuntahan niya. Pero ang isang insight po na nakita ko dito sa awit na to, bumaba ang langit. Di ba? Very busy tayo kung paano tayo makakyat sa langit. Ang isang bagay pala na dapat pa natin paglaliman, kung paano natin pabababain ang langit at mapuspos tayo ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Kasi pag napababa po natin ang langit, nandoon na mararanasan natin ang kalapitan ng Diyos. Kaya po, ito po ay isang himala na kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagkakaisa, kapag tayo po ay nagiging seryoso sa pagkatawag po sa atin, yung presensya po nung sama-sama po natin, kapag may mga bago tayong kasama na nakakasama, tiyak na mararanasan po nila ang kalangitan. Ang ibig sabihin po, maranasan ang kalangitan, maranasan ang banal na kalapitan ng Diyos dahil nararamdaman po nila yon. Kaya po, every time po na nagdidiwang po tayo, every time po na nagse-cell group tayo, every time na naghahayo tayo, ang lagi po nating maging panalangin, hindi lamang po maturuan ng tao na makarating sa langit, kundi maramdaman nila na bumaba ang langit sa ating pong kalagitnaan. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Banal at mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito for reminding us, Lord, kahit nung nagdaang linggo, Panginoon, about your last words, Panginoon, na nagpapahayag po sa amin, Panginoon, kung gaano nyo po kami kamahal, kung gaano kami kaimportante sa iyo, kung gaano mo kami pinapahalagahan, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa unang salita mo pa lamang, Panginoon, pinapaalala nyo po sa amin na sa oras na kami po ay hindi nakakaranas po ng hindi magandang pagtrato ng ibang tao sa likod po ng aming pong pagnanais na makatulong, sa likod po ng maganda po naming hangarin. Sa halip na kami po ay mapuno ng galit, sa halip na kami po ay mapuno, Lord, ng kalungkutan at disappointment, ang maranasan po namin ay kagalakan at maranasan namin at maalala namin ang iyong salita na kami din po ay magpatawad. Mabanggit namin, Panginoon, patawarin mo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Pagpapaalala, Panginoon, na huwag kami magtatanim ng anumang sama ng loob sapagkat tunay, Lord, na alam mo po magaganap sa amin ang mga bagay nito. Kaya po, binigyan nyo kami ng habilin. At pinaalala nyo rin po sa amin, Panginoon, na hindi kami dapat maging judgmental. Sapagkat kahit gaano kasama ng tao, ikaw pa rin po ang may huling say na pwede siyang maligtas katulad po, Panginoon, ng kriminal. Maaari, Lord, for the rest of the life nung tao po na yon ay siya po ay, kung bibilangin po ang kanyang mabuting ginawa, walang katumbas yung napakadaming maling bagay na ginawa niya, kaya sa nakulong, kaya sa nasentensyahan ng kamatayan. Subalit sa mga huling yugto ng kanyang buhay, Panginoon, dahil po sa iyong pagmamahal, nabanggit mo po sa kanya, today, you will be with me in paradise dahil po na-recognize po niya kayo, Panginoon. Ganyan din, Lord, pinapaalala niyo po sa amin, Panginoon, na higit sa lahat, Lord, patuloy, Panginoon, hallelujah, patuloy po namin alalahanin yung mga mahal po namin sa buhay. Patuloy namin pahalagahan ang aming mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang isa sa pinakamagandang talata, Panginoon, na nagtuldok po ng lahat ng bagay na ito, nung sabihin po ninyong, it is finished. Assurance, Lord, ng lahat ng aming pong pagpapagal, ang lahat ng aming pong ginagawa, ang lahat ng aming pong pagsunod sa iyo, ay patunay, Lord, na lahat ito ay magkakaroon po ng kabuluhan. At anuman pong kabigatan na aming pinagdadaanan, ito'y pinagtagumpayan nyo na po. Ang kailangan lamang po namin ay manampalataya sa iyo at magpatuloy sa pagsunod sa iyo at patuloy na kilalanin ka at patuloy na paglingkuran ka sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa nyo na po, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. At katulad po ng huling salita sa inyong mga kamay, Panginoon, ay inahabilin din po namin ang aming pong mga kaluluwa. Patuloy nawa, Lord, na sa patuloy niyo pong pagpapahiram ng hininga sa amin sa pang-araw-araw, patuloy nawa, magamit po namin ito upang patuloy ka po namin mapapurihan, patuloy ka po namin maparangalan, at patuloy namin mapalawak
ang maaabot, Panginoon, ng iyong kaligtasan. Nang sa gayon, Panginoon, katulad po ng lagi po naming hinihiling, naabutan niyo po ang bawat isa sa amin na mainit po na naglilingkod po sa iyo. At sa oras na kami po ihaharap sa iyo, ang maririnig po namin, well done, my good and faithful servant. Salamat po, Panginoon. Salamat din sa buhay po ni Pastora Jenny na ginamit niyo po sa aming kalagitnaan. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang pangunahan, patuloy mo siyang i-enlighten pa, at patuloy mo po siya, Lord, bigyan pa ng karunungan. Higit sa lahat, kalakasan, Panginoon, spiritual at physical. And blessed her mightily, Lord, sa na kanyang buong pamilya upang patuloy magamit po niya to sa patuloy po niyang maingat na paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa, Lord, na inuna po ang iyong katwiran at hindi po ang sarili po naming kagustuhan. Salamat, Lord, sapagkat ang bawat pagdalo namin sa mga pagtitipong ito na pinag-uusapan ng patungkol po sa iyong kabutihan, alam namin ang lahat ng ito ay mayroon pong halaga sa iyo. At kami po ay pinapahalagahan po ninyo. Kaya, Lord, patuloy po naming naisin, patuloy po naming mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay, at higit sa lahat, yung mga bagay na nagtutulak sa amin upang ilayo sa paglilingkod sa iyo, mapagtagumpayan po namin ito at unahin namin lagi ang ikaw po ay aming pong mapapurihan sapagkat it is finished. Ang lahat ng bagay, hindi kami dapat mag-aalala sapagkat ang lahat ng bagay napagtagumpayan nyo na. Magtitiwala, maglilingkod at magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo sapagkat tunay, Lord, na maganda ang plano nyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng ginamit po ninyo sa umagang ito. Patuloy, Lord, na mas lalo pa po ninyo pag-initin ang kanila pong paglilingkod sa iyo. Patuloy pa po, lalo nila pag-initin, Panginoon, ang devotion po niya sa inyo, ang passion po nila, Lord, sa pagmamahal sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, mag-overflow po ito na magkaroon po sila ng compassion sa mga tao at maipahayag ang iyong kaligtasan at matulungan ang mga taong ito na makilala ka bilang Panginoon na tagapagligtas at maturuan upang maging disipulo mo, Panginoon. Sapagkat ito, Lord, ang hinabilin niyo sa amin bago kayo umakyat sa langit. That is to go and make disciple. Kaya Lord, maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy niyo pong paglilinaw sa amin, Panginoon, ng layunin po ng aming buhay kung bakit kami nandito sa lupa. Patuloy po nawa, magampanan po namin ito. And continuously, Lord God, equip us with your wisdom. Enlarge our territory. Enlarge, Lord, increase our capacity. Increase our financial capacity. Nang sa gayon, marami pa po kaming matulungan. Bless yung mga tinatangkilik po naming negosyo, Panginoon. Nang sa gayon, magamit po namin ito as an avenue for extending your words, for extending, Lord, your blessing, Panginoon, at maipakilala sa mga tao na ikaw po ang nag-provide ng lahat ng ito at kami po ay katiwala lamang. Maraming salamat po, Ama, at kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin sa pagdako sa lugar na ito. Patuloy rin namin, Panginoon, na inaasahan na patuloy niyo kaming iingatan, makabalik sa aming mga kanya-kanyang tahanan at patuloy na aabutan ng aming mga mahal sa buhay na nasa maayos na kalagayan, Panginoon. At sa mga darating na panahon, Lord, sa patuloy po naming pagnanais at pananalangin, Panginoon, in your perfect time, hindi na lamang kami mag-isa ang pupunta sa simbahan, hindi na lamang mag-asawa, kundi ang buong pamilya namin sa iyong kaluwalhatian ay makakasama naming magdidiwang ng iyong kabutihan at kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama, as we depart in this place, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo at ang patuloy po na gabay at pagpisa ng Banal na Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Ayan, tapos na po ang ating gawain. Tayo po'y magkamayan. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw na puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Dahil
halina tayo, magpuri sa Kanya. Tara na!